Itong Toyota BB natin, nagkaroon ng problema, nawala yung check engine. Pero naayos na namin. Sasabihin ko na lang sa inyo yung history kung bakit. So ngayon, yan, lumalabas na po yung check engine. Kanina, wala po yung check engine na yan. Pag wala yung check engine, kahit anong crank mo ng sasakyan, hindi po siya andar mga papi. So anong nangyari pala, kasi po tinignan ho namin lahat ng fuses niya. So, yan. Tinignan ho namin dito lahat ng fuse. Yung fuse ng EFI, nawala rin kasi sa dome light, nag-snap din kasi mga fuses niya. Siguro dahil sa nag-uulan, yan, lakas kasi ng ulan mga papi. Yan. Ngayon, pinalitan ko na yung dome light, pinalitan ko na halos lahat ng fuses dito. Ang pinuputok niyang pilit, yung EFI mga papi. Ngayon, pag pinutok niya EFI, hindi lalabas yung check engine na symbol. So, yun. So, trinace ni Kuya kanya dito na yan, yung dito sa EFI pala, papunta dyan sa gasolina. May something na, Kuya, nag-short ba? Yun, nag-short. So, nakita na ni Kuya. Kaya ngayon, nung nakita na niya na yung nag-short nga sa EFI, kasi EFI lang ang pinuputok niya eh. Yung EFI na fuse ang pinuputok niya. So nung nakita na niya, inayos na ni Kuya, yan, lumalabas na ngayon yung check engine. So hopefully mag-start na siya. So ibabalik lang natin lahat ng mga components niya and then start natin. Ito lahat mga papi, mga fuses na pinipalitan natin, pinutok niya lahat mga papi, ano. Yan, nakilang try and error tayo eh. Pinutok niya lahat yan. So hopefully mapaanda na natin. So, yan mga papi. Kapag sa mga Toyota BB ninyo, sa mga Vios ninyo at nagkakaproblema kayo at tayo mag-start that hindi lumalabas yung check engine, hindi talaga mag-start yan kasi dapat lumabas yung check engine. Tapos pag start nyo, tsaka mamamatay siya. Pagka yung unang on nyo pa lang at wala na yung check engine, talagang hindi magka-crank yan. Hindi mag-start, magka-crank lang mga papi. So yun, so mamaya bantayan natin, tignan natin mapapa-start natin. Yan na, pinabalik na ni Kuya. Balik na ni Kuya yung mga paraphernalias niya. Hopefully mag-start. So naging problema po nito mga papis, yung EFI niya, nag-short po yan, no? Siguro sa katagalan na lang. Kaya kahit palitan ng fuse dito, puputokin niya. Kaya tendency, hindi gagana yung computer box o yung ECU niya. Kaya kahit i-crank mo, ayaw magtuloy. Yun. So pag naibalik na yan, hopefully, umandar na itong Toyota BB mga papi. So moment of truth mga papi, i-start na ho natin. So ilagay na po natin sa on position. Okay. On ko na Kuya. Patay mo na. Okay, buti na lang. Kuya. Ay, dapat ano yung check engine? Naka-on. Nakailaw yung check engine. Ika-crank ko na? Okay, moment of truth. 1, 2, 3. Parang mahina yung battery ah. Nakita ulit si Kuya na parang nag-short. Pinutok niya ulit? Hindi, may nag-aam doon eh. Okay, sige lang. So, meron na naman nakita si Kuya na nag-short ba? Oo, marami bumsak na. Okay, nasa gilid. Nakita ulit si Kuya na nag-short doon. So ganitong kaso, kapag kasi nag-uulan, kalimitan din kasi yan, no?
nagkakaroon ng basa, nagkakaroon ng short circuit na pinuputok niya dahil lang ng pagputok ng mga fuses. So ito, maaaring nataon lang. Yung usok dito, yun ang hanapin ni Kuya. Ngayon, moment of truth natin. Yan para, okay. Ganda pa nga na isda niya. Opo eh. Yun po, labas ng check engine, start. Yun, mandar na po. So, EFI ang problema niya. Ay. Pag hindi na nga yung EFI, hindi makapano eh. Mandar na siya. Problema, Wala naman na. In-expose ko na lahat eh, para makita eh. Kasi kagbandak dyan kanina eh. yung lumalabas eh. Pumasok. Na nga mga papi, mandar na ang Toyota BB. Ang problema niya ay EFI. Nag-short po. So okay na siya mga papi. Mga papi, na-solve din ang problema ng Toyota BB natin na hindi umiilaw yung check engine kanina. Kaya kahit anong crank ayaw, pinuputok niya yung fuse ng EFI fuse. So nung pinilitan yung fuse ng EFI, tapos trinase yung mga shortage niya, nabalatan kasi mga papi sumasayad sa bakal. So yun, nung napalitan na, nabalutan na yung wire ng EFI, connection ng EFI, yan na, nag-start na ho siya mga papi. Natenga to ng halos 1 linggo, kakadiagnose ng kung ano naging problema. At si Kuya lang pala makakasagot. So yun mga papi, pagka naka-experience kayo ng ganon at walang check engine na lumalabas sa inyong gauge instrument cluster, gauge cluster, check nyo po yung EFI na wire, baka po may problema, or check nyo yung mga fuses kung ano yung mga pumuputok. Sa kaso po nito, ang madalas pumutok yung EFI fuse mga papi. So yun po.